kusang sasama sila sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Fourth, God demonstrates His goodness in His gifts. Pinakikita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob, kabutihang loob sa lahat ng mga kaloob sa atin. Regalo. Regalo. For example, hindi lahat na ilong ng tao pantay-pantay. Amen? May matangos, may pango. Amen? Narinig niyo, madalas yung kinukwento ko sa inyo, isang kapatid natin sa Australia. Nakapangasawa siya ng Australiano. Pag-uwi niya dito sa Bohol, sinama niya yung kanyang mister doon sa palengke, pinagtatawanan sila. Ang sabi ng mga taga-Bohol, tingnan mo naman itong mga puting ito, ang hilig sa pangit. Hallelujah. Naintindihan niyo, pero hindi na sabi ng Australiano, what did he say? Sabi naman ng kapatid natin, they say, I am beautiful. You are handsome. Ayan. Kasi pango daw siya. Pumunta sila ng Singapore, ganun din ang sinabi. Ang sabi sa kanya, boss mo yan. Sabi niya, boss, asawa ko ito. Sabi niya, sabi naman taga Singapore, ang kapatid natin, di yata marunong tumingin ang boss, ang asawa mong yan. Nung nandun na siya sa Australia, sabi niya sa boss, sa mister niya, Han, let's go to a plastic surgeon. Sabi niya, why? I want to change my nose. Change my nose. Change my nose. Magpapanos lipan niya ako. Sabi niya, bakit? Yung nasa bahayan na bayan na namin, pagtatawanan tayo. Dahil gwapo ka, ako pangit. Wala akong ilong. Alam mo sabi ng Australiano, don't you ever do that. I married you for that nose. Amen? Hallelujah. Wag mo niyang gagawin yan sapagkat pinakasalan kita dahil sa ilong mong yan. Yes, eh? May kanya-kanya tayong katangian na binibigay ang Diyos. Huwag yung binabago yan. Kung anong binigay siyang katawan ng Panginoon, pagyamanin mo yan. Kung anong matang binigay siya ng Panginoon, papungayin mo yan. Amen? Sumama ka sa mga taga-El Shaddai. Araw-araw gaganda ang iyong buhay. Amen? James chapter 1 verses 16 to 18 says, do not be deceived, my dear brothers. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that you might be a kind of first fruits of all He created. Tandaan nyo ito, lahat na magandang kaloob, lahat na mabuting bagay na dumating sa buhay natin, galing sa Diyos. Amen? Binigyan ka ng dalawang palad na walang kapansanan upang magpuri sa Kanya. Mga panahon na pinagkait natin sa Kanya yan. Diba? Matagal na. Yung palad ng tao, binigay sa atin ng Diyos yan upang magpuri sa Kanya, tumulong sa iba, hindi upang sampalin ang ating kapwa. Pag sinampal mo ating kapwa, magiging kumang ka. Amen? Binigyan ka ng magandang tinig upang umawit ka sa Panginoon. Hindi para parang umawit sa mga bar. Amen? So ano mang kaloob? Ako, for example, ang kaloob na binigay sa akin, magandang tinig. Amen ba? Sabi ng kadalasan na narinig ko sa radyo, mula nang marinig ko ang tinig ni Brother Mike, nakatulog na ako. Pero mo yan, pampatulog pala ang tinig ko. Hallelujah. Kaya pala,
Kaya pala hindi natatandaan yung mga aral sapagkat natulog na sila. Di bali, okay lang yan. At least nakatulog kayo. Amen? Pagising niya, madaling araw na. Ah, bukas pa ang radyo niya. May nagsasalita pa. Sa pakikinig niya anong nangyari, nagbago ang buhay niya. Amen? Nagbago ang buhay niya. Fifth, God demonstrates His goodness in His actions. Alam mo ang Diyos, hindi lang nagsasalita, gumagawa. Tayo, mga tao, puro salita. Walang gawa. Sasabihin natin, o sige na nga, patawarin ko na siya. Bukas. Dumating ang bukas. Bukas na. Nagkita sila ngayon, tsura lang. Diba? Marami tayong pangako. Sinasabi natin, hindi naman natin ginagawa. Ang Diyos kapag nangako, ginagawa niya. Tinutupad niya. Ipinakikita niya yung kanyang kabutihan. Tayo, sabi natin, mabuti tayo. Ha? Pero hindi natin nakikita sa atin ating kapwa. Amen ba? Pero sa Diyos, hindi pinakikita niya. In Acts chapter 10, verse 38, this is what is written. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good. Doing good. Sabihin nyo. Ulitin nyo. Lakasan nyo. Ano ibig sabihin doing good? Gumagawa ng kabutihan. Pawang kabutihan ang kanyang ginagawa. And how He went around doing good, healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Pawang kabutihan kanyang ginagawa, pinagagaling ang lahat na may sakit na kanyang nararaanan at lumalapit sa Kanya sapagkat sumasa Kanya ang Diyos. Sumasa Kanya ang Diyos. Amen? For example, kayo mga may sakit na nasa wheelchair, huwag kayo magtaka. Ha? Bakit hindi pa kayo nakakalakad? Bakit? Pinalalakas ng Panginoon ang inyong kaluluwa. Ibinibigay sa inyo ang kapayapaan. Amen? At kagalakan na hindi mabibili ng pera. Sapagkat nung wala kayo sa wheelchair, hindi kayo dito nakikita ng Panginoon. Amen? At least ngayon nandito na kayo. Kahit nasa wheelchair kayo, nakangiti kayo. Masaya sila. Tingnan nyo yan. Close-upin mo ng camera. Diba? Na mga nasa wheelchair yan, pero masaya sila. Yung iba dyan, walang sakit, matulis ang nguso. Amen ba? Iyan ang kagandahang loob ng Diyos. Ipinakikita. In the book of the prophet Nehemiah, chapter 9, verses 19 to 21, this is what is written. Because of your great compassion, you did not abandon them in the desert. Tatagulugin ito mamaya. By day, the pillar of cloud did not cease to guide them on their path, nor the pillar of fire by night to shine on the way they were to take. You gave your spirit to instruct them. You did not withhold your manna from their mouths, and you gave them water for their thirst. For 40 years you sustained them in the desert. They lacked nothing. Their clothes did not wear out, nor did their feet become swollen. Ito po ang mga Israelita, mga bayang pinili ng Diyos, hinango sa pagkalipin. Matitigas ang ulo. Reklamo ng reklamo araw-araw. Hinango sila upang dalhin sa lupang pangako. Napakaiksi ng distansya between Egypt and Israel. Inabot sila ng 40 years. Ikot ng ikot sa disyerto. Bakit hindi na makuha yung pangako ng Diyos? Yung lupang pinangako, bakit hindi na makita? Dahil sa karireklamo. Kapatid, ayaw ng Diyos sa taong mareklamo. Di malamang kung ano ang kalagayan. Pag tag-ulan,
Ulan.